Ngayong magsa-summer na, perfect getaway ang isla ng Boracay. Pero ang ilang turista nadismaya dahil sa makapal na lumot sa dagat. May report si Chino Gaston. Ang ating bansa tunay na pinagpala sa likas na yaman. Mapanyong tubig man yan o anyong lupa. At ang dating 7,107 islands ng Pilipinas, nadagdagan pa ng 534. Patunay lang na it's more fun in the Philippines at ngayong magsa-summer na naman, tila isang magnet na muling hahatak ng turista ang isla ng Boracay. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa malapulbos na pino at puti nitong buhangin, malakristal na tubig at romantic sunset? Perfect pang island getaway. Pero ang mga turistang narito ngayon, hindi sa malakristal kundi kulay berdeng tubig lumalangoy. Napakakapal kasi ng lumot sa dagat. Ang ilang turista tuloy, dismayado. Medyo pangit tingnan kasi hindi na ganun kalinaw. Kailangan mo pang lumayo para maging malinaw yung tubig, ma-enjoy mo yung Boracay. First time ko talaga dito sa Boracay. Ine-expect ko talaga makita yung green, yung blue water. Pero nagulat ako na nakita ako ng lumot. Personally, parang feeling ko madumi. Sabi ng mga residente, talagang kumakapal ang lumot mula Enero hanggang Marso, pero nawawala rin pagsapit ng tag-init. Pero ayon sa ilang eksperto, ang pakapal na lumot kada taon, epekto ng pagdami ng tao at kakulangan ng waste treatment facility sa isla. Ang maruming tubig kasi nagsisilbing pataba sa lumot kaya lumalago sa tubig. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2010 hanggang 2015, nasira na raw ang coral reef ecosystem ng Boracay dahil sa tourism-related activities at paglabas ng untreated wastewater sa dagat. Ito raw ang rason kung bakit nasisira ang corals at madalas ang algae bloom o green tide. Matatandang noong 2015, sa monitoring ng Environmental Management Bureau Western Visayas, nakitaan ng mataas na coliform level ang ilang bahagi ng dalampasigan ng isla. Pero nilinaw na ligtas pa rin naman daw itong liguan. Ang coliform ay bakterya na madalas nanggagaling sa dumi ng tao o di kaya hayop. Maaari itong magdulot ng sakit sa balat at iba pang kondisyon. Sa kabila ng mga nagsusulput ng establishmento at ang patuloy na pagdami ng tao sa isla at problema sa basura at waste management, hindi mapagkakailang nananatili ang Boracay sa isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo na dapat pangalagaan hindi lamang para sa atin, kundi para na rin sa paparating pang mga henerasyon. Chino Gaston, GMA News.